Guys, ang tindi nito. Ang brand new 8K gimbal packet dual lens camera ng Insta360. Ang Luna Ultra. Dude, natatanggal yung display, pwede mong gawing remote at pwede mong gawing microphone. Tara, sakay tayo ng tram, ikot tayo dito sa Melbourne, Australia. Live and direct, I'm back on set action. Create the wave, we cannonball splash 'em. Mic cord swinging, get your head chopped. Point blank, dead stop. 16 bars in a headlock. Ito ang unang beses na gagamit ako ng gimbal pocket camera, kaya excited ako i-share to sa inyo. Inside the box, wow! Bubungad agad ang Luna Ultra with case. Ganda na case nito. May lagay na din ng wide angle lens tsaka filter. May kasama ding maliit na thread handle o adapter. Ito ata yung nilalagay sa ilalim. So, salpak lang natin. Ilalabas mo yung mga cute na paa niya at voila! Meron ka ng tripod. Mini tripod. May thread pa din siya sa ilalim just in case gusto nyo salpakan ng stick. Meron ding wrist strap, cable, manual set stickers. Mukhang yun lang naman. Alam nyo kamukha niya si Wall-E. Umpisahan natin sa palagay kong malaking dahilan kung bakit ganun na lang ka-premium ang Luna. Dahil to sa dual Leica lens na nilagay sa kanya. Isa sa kanila ay gumagamit ng 1x lens na may f1.8 aperture at 1-inch sensor. Then meron 3x lens na may f2 aperture at may 1/1.3-inch sensor. Dahilan kung bakit ganun na lang kaganda ang dynamic range, sobrang gandang details, yung background blur, yung basag ng likod, yung tipong mala cinematic yung mga kuha mo. Dahil din sa telephoto lens, kaya ng Luna ang mga macro shots ng ganito kaganda. So ito yung 1x, 2x, 3x, 6x, then pwede mong isagad hanggang 12x. Ang tindi nito para i-zoom mo ng 12x. Kahit malayo yung gusto mong kuhanan, kayang-kaya niya. Subject natin si Madam dito sa malaking library ng Melbourne. Ayan, broad daylight, napakalabing galang. Itong ninja walk na ginagawa na hindi ko alam kung stable yung kamay ko, pero ayan, 1x lens ang gamit natin. At ganito ang footage niya. Ngayon, gamit natin ang 3x lens. Palagi ko ito ang paborito kong gamitin kaysa sa 1x. Grabe yung basag ng likod. Tignan nyo kung gaano kaganda yung footage. Teka, kamusta naman yan sa low light? Lalo na sa gabi. Dahil sa 1x lens na mas malaki ng bagya ang sensor, mas maganda ang sensitivity niya. May special low light mode ang Insta360 na kung tawagin ay pure video mode. Katulad ng mga Ace Pro at X5, inaangat niya yung brightness at nababawasan ang noise ng footage sa dark settings up to 4K 60fps. Inabutan na tayo ng gabi dito sa city ng Melbourne. As you can see, nakikita niyo sa likod ko, ayun yung tram. Napakalamig, grabe. At syempre gamit pa rin natin ang Luna Ultra. Dahil madilim na, low light, best setting for this camera is yung pure video mode. So, ayan, nakita nyo naman yung paligid natin. Grabe yung bitaw ng details, no? Diyos ko tayo. Ayan, tram sa likod. Man, grabe. Kaya ng Luna kumuha ng 8K 30fps gamit ang Dolby Vision para ma-maximize ang color details, mala instant cinema grade lighting at shadow texture. O kaya naman 4K at 120fps katulad nitong nakikita nyo ngayon para sa magandang slow motion. Pero kung gusto nyo naman ng mala professional look, pwede nyo gamitan ng 10-bit lug o iLug ng Insta360 para sa flat look, tapos color grading sa pose. Which is gamit ko sa halos lahat ng clips natin, by the way. Dahil nga gumagamit siya ng Leica lens, may mga filter options din tayo kung gusto natin ng Leica Natural, Leica Vivid, at Leica Chrome. So tatlong Leica filters at kung ano-ano pa actually. Isa pa sa mga dahilan kung bakit kakaibang Luna dahil sa detachable touchscreen na pwede mong gawing remote control. Dahil sa 2-inch OLED touchscreen ng Luna, pwede mong piliin kung saan ang gusto mong focus at also tracking sa tao man, gamit at kung ano-ano na mamaya babalikan natin. Kung bubuksan nyo ang camera, ayan, ganito. Sinet natin siya sa settings na kung saan kapag hinold natin ang shutter button, mamamatay siya. Also, start and stop recording, joystick para makontrol natin, pati na rin ang zoom sa part na yan. Pwede nyo i-hold or para madali ang sampitik lang. Also, may dalawa tayong button na pwede nyo iset sa gusto nyong preference, pero as default sa kaliwa
ang madali ang switch para sa harap at likod. Ayan, ganito. Then, filter naman dito sa kanan. Naro-rotate din ang screen kung gusto mo ng landscape o kaya vertical. Also, meron siyang internal memory na 47GB. Kahit nakalimutan mo external memory mo, at least, pwede mo pa rin siyang gamitin. Pero kung katulad ko kayo na heavy user, mukhang kailangan nyo ng external memory. Kung sakali naman na solo ka lagi sa mga trip mo, pwede mong ilagay kung saan-saan ang Luna. At ihiwalay ang display at gawing remote para sa camera mo. Pag ginalaw natin ang joystick, kanan, kaliwa, taas, baba, pwede natin makontrol dito. Sabihin natin ganyan. Also, pwede nyo gamitin ang remote para maging microphone nyo. Actually, kanina ko pa siya gamit. So anyway, ganito ang boses natin. Nandito tayo sa open area. So yan, napakalamig. 13 degree, Diyos ko day. At lalayo ako. Titignan ko kung hanggang saan ang range nitong remote niya and also yung boses. 1x pala tayo, by the way. Yan, lalayo pa ako. Okay pa yung boses niya. Okay pa yung signal natin. Lalayo pa ako. May nanlayo ko na sa camera. Okay pa oh. Nakita ko pa yung signal ng audio. May nanlayo ko na sa camera. Diyos ko day. Hello, narinig nyo pa rin ba ako? Teka, baka may biglang sumipang kangaroo dito. Guys, nakita nyo pa ba ako? Men, gaano ka kadalas lumayo sa camera mo ng ganito? Pala, may zoom nga pala to. As of now, nasa 1x tayo. 2x. Then 3x. Todo natin sa 12x. Yan, mga kitty-pies. Ito ang Luna. May lumabas na dito. Weak signal, recording unaffected. So, sana okay pa rin yung boses natin. I don't know eh. Lalapit na ako sa camera natin. Pero men, solid nitong Luna. Sigurado gagamitin nyo ang Luna for vlogging. Kaya subukan natin ang audio gamit ang built-in microphone ng Luna. May tatlong sound direction ang Luna. Isang Omni na kung saan kuha niya lahat ng ingay sa buong paligid niya. Tulad nito, narinig nyo pa rin ako kahit ganyan, nawala ako sa script. Para siyang 360 camera pero in audio form. Ganoon ang tunog niya. Yan, as you can see, umikot ako pero malinis pa rin ang boses ko. Pangalawa yung front and rear, so kuha niya yung boses natin sa harap, pati yung likod. So as you can see, ganito ang boses natin dahil nagsalta ako dito sa harap ng camera. Pero once na nagsalta ako dito sa gilid ng camera, siguro, hindi ko alam, hindi ko narinig, pero mukhang mahihirapan yung boses ko masagap dito sa built-in microphone. Pero kapag andito tayo sa likod, ayan, mukhang bumabalik na ulit yung boses natin. Isa pa sa side, ayan, ganito ang boses ko. Sa likod, ayan, magsalta, paikutan ko ang camera. At so you can see, nasa gilid ako, hindi ako nagip ng camera. At yung pinakuli, itong harap lang. Kung madalas kong vlog nang nakaharap yung camera ng tulad nito, okay siyang gamitin. Once na nasa side tayo, ayan, ganito ang boses ko. Kapag nasa likod ako, ito ang tatlong sound direction ng Luna para sa built-in microphone. By the way, mayroong built-in wind guard ang Luna dito sa likod. Kung mapapansin nyo, ayan. Pero pagdating sa mga outdoor vlog natin, kapag nasa labas tayo, kapag malakas yung hangin, kapag may ingay yung paligid, mas gustong gusto kong gamitin ang Insta360 Mic Pro, which is itong bilog na nakasabit ngayon sa damit natin. Aminin na natin, mas gaganda lagi ang audio natin sa mga wireless microphone, lalong-lalo na dito sa Mic Pro. Alam niyo kung tutusin, ito na nga halos ang microphone na gamit natin sa lahat ng mga camera ko eh. Tsaka malaking tulong yung wind map, tsaka noise reduction, lalong-lalo na kapag nasa ganitong surroundings sa'yo. At least kahit maingay, malinis na yung boses nyo. Tsaka tignan nyo, nalalagay natin yung sarili nating logo. Pagdating naman sa tracking, ito ang isa sa gusto ko sa Luna. Para malaki yung tracking, double tap lang natin yung subject sa touchscreen. Ilako lang ang sarili ko. Kung gagalaw tayo, ayan, sinusundan niya ako. Diba ang cool no? Kukunin ko lang din itong removable remote niya, display. Susundan niya tayo kahit saan tayo pumunta. Tatago ako dito sa... Ay, nakita niya ba ako? Pwede rin nating i-zoom kung gustuin natin. From 1x to 2x, 3x. And susundan niya pa rin ako. Teka, paano kung mabilis ako? Matatrack niya pa rin kaya ako. Takp tayo. Cellphone ko nahulog. Teka.
May dalawang photo mode ang Luna, isang standard na may 9 megapixel at mas magandang 37 megapixel ultra photo. Sobrang linaw pa din kahit naka-zoom pa o ika-crop natin. Pagdating naman sa battery life, kaya niyang tumagal ng 4 hours pero syempre depende pa rin sa usage nyo o kaya sa resolution ng footage. Okay, magkano ang Luna Ultra? Para sa standard version na nakita nyo sa video na to, mabibili nyo for 46,790 pesos. Pero para naman sa creative bundle, yun yung may battery handle, wide angle lens, protective case at yung paborito nating mic pro transmitter, itong gamit natin ngayon, mabibili nyo yung bundle na yun for 59,490 pesos. Alam naman natin na hindi ito ang unang beses na nakakita tayo ng gimbal pocket camera. Pero ewan ko, ang daming may offer ng Luna. Dito pa lang yun. Kung ako ang tatanungin nyo, mukhang ito ang camera of the year. Ang daming nag-aabang para sa camera na to. Pero kung kayo ang tatanungin, kukuha ka ba ng ganitong klaseng camera para sa mga may offer niya sa ganong klaseng presyo? Let me know in the comment section down below. By the way, ilalagay po natin sa baba ng description box yung link kung saan nyo po pwedeng bilhin ang Luna Ultra. So kung interesado ka sa ganitong klaseng gimbal camera, bisita lang po kayo sa link na yon. Kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. So dito na lang muna tayo. Napakalamig sa lugar na to. At see you po sa next content.